Sa kanyang pananaw, siya ay magalak. Katotohanan ng aking tinuran. Paano makatatalima lahat ng tao sa layo ng Ama at kagustuhan niya? Kung ikaw tao ay lubos ang pagtanggap sa Espiritu, Espiritu ng katotohanan, Espiritu na liwanag, Espiritu ng buhay, itatatak sa iyo ang lahat ng marapat upang ang magawa mo ang siyang karapat-dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuhay po ng Diyos. Napakadakila po ng Diyos. Ay, salamat. Tuwa na naman ang inyong lola niyan. At nakikita na naman niya kayo ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nakakalungkot nga lamang po. Minsan nga ay nasa malayong lugar, sa iba yung dagat, ibang bansa, mas nakakadama pa ng galak, mas nakakadama pa ng liwanag, nagkakaroon pa ng tunay na pagtitiwala, kaysa po yaong kaharap mo na mismo, kausap mo na. Ang daming nasa ibang bansa, naglalayong umuwi, naglalayong maglingkod, dahil may pandama sila, nakaloob ng Espiritu. Bakit naman po sila nakadama? Sapagkat sa paglalayo nilang makinig sa pamamagitan lamang ng internet, ng computer, ninanamnam nilang bawat kataga at sila'y nagkakaroon ng pandama. At yan po ang pawang katotohanan, sapagkat ang Diyos ay may pandama, may pananaw, may pandinig. Alam niyo po, kung nanamnamin niyo lamang po ang ibig sabihin at kahulugan ng awitin na yaan, baka po ang tao ay magbago. Ano po? Napakatindi po ng mga salitang yaan at hindi po yan pinagmula ng tao. Yan po ay Espiritu ang nagbigay. Kaya nga po kung ang tao ay may Espiritu lamang na banal na naghahari sa katawan niya, damang-dama po ang bawat lumbay ng Kristo, ang panghihinayang at ang kagalakan naman. Madarama po. Kaso nga lamang po ang tao, nalulungkot lang siya pag walang pera, pag di siya mahal, pag sinaktan siya. Dapat po malungkot ka kapag nakasala ka. Dapat po malungkot ka kapag di ka nakatatalima. Dapat po malungkot ka kapag di mo masunod ang kagustuhan ng Ama. Dapat po malungkot ka kapag di mo masumpungan ang liwanag niya. At dapat po malungkot ka kung tumatanda ka na di ka pa natututo. Yan po ang dapat na kinalulumbay ng tao. Hindi yung nalulungkot lamang dahil siya chinismis. Hindi yung nalulungkot lamang dahil wala siyang salapi. Hindi yung nalulungkot lamang dahil siya may sakit. Hindi yung nalulungkot lamang dahil binugbog siya ng asawa niya. Hindi yung nalulungkot lamang dahil siya nilayuan ng kaibigan niya. Huwag po. Sapagkat ang totoo pong kumikilala sa kalooban ng Ama, hindi ka na masasaktan sa ginagawa ng kapwa mo. Kahit na i-chismis ka ng i-chismis, wala ka ng pakialam. Kahit na siraan ka ng siraan, wala ka ng pakialam. Sapagkat damdamin na ang suma sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po bang nakakalungkot at nakakaiyak? Yung taong makita mo na kala mo'y napakabuti pero hindi pala. Yung mabatid mo na ang kapwa mo'y ang ganda ng pakita, pero mali pala ginagawa niya. Yan po ang nakakalumbay. Yan po ang nakakalumbay at nakakaluha kapag ika'y ganap na sa Panginoon.
Kahit hindi sabihin sa'yo, kahit walang magbulong sa'yo na yung kapwa mo tao, may espiritu na magpapabatid sa'yo kung anong ginagawa niya, kalit-liit ang bahagi ng tinunguhan niya at ininom niya. Mga mahal ko, sapagkat ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay pag-ibig. Kaya wag sabihin ng tao, makapagsisinungaling ako. Nagmamasid lamang po ang Diyos, hindi ora-orada pagdakay, pagsasabihan ka. At kapag napatotohanan, doon ka gagawan ng katotohanan na akaukulan. Mga mahal ko, kakalumbay po. Naglalayong gumaling ang tao, balisaw-saw naman. Di po ba? Kaya nga po, itong dakong ito, hindi po talaga lahat ng tao ay makakaunawa sa gawain ito. Yan po ang maliwanag na tinura ng Espiritu. Anak ko, huwag kang malumbay at huwag mong hanapin lahat ng tutungo ay tatanggapin ka at makikinig sa salita ko. Sapagkat di lahat ng tao ay nakabukas na ang pangunawa sa Espiritu Santo. Kaya po, hindi yaon ang kinalulumbay ko bilang Apo Kunching. Ang kinalulumbay ko, yung nagsusumakit, nagsusumikap araw-araw, maalis ka ng tahanan mo. Naglilingkod ka, mali ang ginagawa mo. Nakakahabag. Nakakahabag. Sapagkat ang layon at kagustuhan ng Ama, tumupad ka, gumawa ka ng ayon sa Kanya, di ayon may tinatakasan ka lang. Sapagkat kahabag-habag. Maniwala po kayo't sa hindi. Pinababayaan lamang ng Ama ang lahat ng ginagawa ng anak niya. Subalit kapag hinudyat na at siya nang nagbigay, wala nang magagawa ang pinakamagaling na nilalang. Kaya po, nakakatakot po. At kaya lamang po si Apo Kunching ay tumutupad, gumaganap na siyahan nagalak, nagkatakot at umibig sa tinutupad na gampanin. Kaya kayo po, lahat kayo, kung iibigin nyo lamang ang kagustuhan ng Ama at di lamang ang iibigin nyo, kagustuhan ninyo, makakasunod, makakatalima kayo sa kagustuhan at kalooban niya. Subukan muna ninyo ibigin ang kagustuhan at kalooban niya at ang para sa inyong kalooban at kagustuhan ay maisasantabi nyo. Hindi yaong ang sarili mo ang ipipilit mo, kahit mali at alam mong mali. Sino po ang nagsisinungaling? Ang katauhan. Sapagkat dinadaya ng taong nagkukunwari, dinadaya ang sarili, hindi madadaya buong panahon. Tandaan po ninyo, taong mandaraya ng sarili, siyang nasasaktan, siyang napaparusahan. Subalit magpakatotoo, tanggapin ang marapat tanggapin. Ang pinakamahalaga ay matanggap mong ikaw rin ay nagkakasala. Huwag lamang binibintang mo sa kapwa mo ang nagkasala, kundi ikaw rin ay tumanggap na nagkasala at kapwa kayo magkakaisa ng damdamin. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko, kapag ang tao ay matigas ang ulo, may sarili siyang katwiran at may sarili siyang kagustuhan. Hindi pinakikinggan ang aral ng kapwa niya sapagkat may talino siya. Subalit sabi ng Ama, may hangganan ng talino mo sapagkat kung mali ang ginagawa mo, iyahangga ko ang para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May katwiran ng tao, may sariling katwiran ng tao. Kaya po, mga minamahal ko, kung katotohanan lamang pong nababatid ng tao ang tama at mali, hindi niya iisipin ang siya ay maging malabis. Pipiliin niyang di baling siya ang apak-apakan, wag lang siyang manakit at paapak-apak ang kataasan. Paapak-apakan ka. Di baling paapak-apakan ka, yaon ang ibig sabihin ng Ama. Hindi baling apak-apakan ka at
aapak-apakan ka ng kapwa mo, hindi bali yaon kung ikaw ay may kababaan. Subalit siguro naman po, kahit katapang ang kapwa mo, kapag inapakan ka at di ka kumibo kala niya baliw ka, iwanan ka na. Di po ba? Mga kapatid at mga anak ng Ama, ito po ang mabuting balitang pinababatid